Good morning, Royal Class! What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating YouTube recorded vlog. Okay. So, teka lang. Nasaan si Zaldi ko, mga ate at kuya? Parang wala nang update. The last time na nag-post siya sa kanyang Facebook, sa kanyang official Facebook account, ay November 26. So, December 15 na ngayon. Ala, bukas ay simbang gabi na mga ate at kuya. Shoutout sa mga nasa Pilipinas. Ayan, ramdam na ba ang Kapaskuhan? Kasya na ba ang 500 na panghanda sa Noche Buena? Nakakaalibadbad mga ate. Tapos sila, male-maleta ang kinakamal. Mabuti na lang at lumabas si Zaldi ko. And unfortunately, wala nang masyadong update sa kanya. So i-update muna natin ang ating thumbnail. Bear with me. Ay, patahik. Okay. Asaan si Zaldi mo? Okay. O, extra ako doon. 'Di ba? So sinilip ko ang kanyang Facebook page mga kababayan at sabay-sabay nating puntahan. Verified. So may blue check, may blue badge, nakapag-submit ng valid ID, pero hindi ginagamit sa pang-i-scam. Nakatulad ng papirma ng mga alam nyo na. 'Di ba? Oh. So verified na kanyang account kasi nakapag-submit nga po ng kanyang identification document. So ang huli niyang upload mga kababayan ay November 26 pa. Alright? December 15 na. Magsisimbang gabi na. Holiday seasons na. Wala na siyang upload. Okay, sumulat siya kay Ngiwi noong February. And then ito yung video niya na nilaglag niya dito si Madam Liza Malu. Right? Pakinggan nga natin ng konti mga kababayan ha. Lagyan natin ng audio. Ito yung huli niya eh. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Okay, part 3. Ang tanong ko kaagad mga kababayan ay, wala na bang part 4? Wala na bang iba pang pasabog si Zaldi ko? Nasa safe kaya siyang lugar? Nasaan baga talaga siya? Nasa Portugal? Nasa Europe? Well, Portugal is part of Europe. Or nasa US? Kasi yun na yung huli niyang pasabog. Sabi ko nung kung matagal na kayo nakafollow sa akin, and even kung napapanood niyo na yung mga vlogs natin nung mga nakaraang buwan, di ba? Lalo na nung nagsimula si Zaldi ko nung nakaraang Nobyembre, na nagpasabog ng kung sino ng kung ano-ano, mga maletang pinadeliver sa kanya, pati si Sandro Marcos nilaglag niya, di ba? So, sabi ko, ultimately, kapag kanilaglag ni Zaldi ko ang babaeng ahas, ay ibig sabihin, bumaliktad na talaga siya. Wala na siyang, kumbaga no holds barred na. Wala nang pigil, wala nang preno. Buhos na ang lahat. Meron pa kaya siyang pasasabugin? Kasi part 3 pa lang. Ano pa yung alam ni Zaldi ko? May naiisip pa ba kayo na pwede niyang isiwalat? Pero bakit 19 days na mga kababayan, magtatatlong linggo na wala nang update? Nakapag-usap kaya sila? Baka naharas na. Baka may nagawa ng hindi maganda mga kababayan. Right? So,
Bilyones po kasi ang confidential funds. Mamaya natin balikan ha, at sana wag natin makalimutan kung ano pa yung pwedeng pasabugin ni Zaldico. Kaya mag-isip pa kayo, ano pa kayang baho ng pamilya ng mga Magna ang pwede niyang isiwalat pa? Ano pa kaya ang alam niya being one of the closest allies ng administrasyong Niwi and even ni Tamba? Sabi nga ni VP Sara, dalawa lang ang taong may hawak ng budget ng Pilipinas. It was Tamba and it's Zaldico. So, marami siyang alam. Okay? I-comment nyo sa comment section kung ano pa yung pwede niyang pasabugin. Meanwhile, hinahanap kasi si Zaldico ngayon. And wala yatang update kung nasaan man siya, mga kababayan. Ito yung article ng ano itong One News? News 5 ba ito? Channel 5 ba ito? Ayan. Okay. Basa. The Department of Foreign Affairs or DFA said on Sunday that the Philippine Embassy in Portugal has not yet received Portugal, mga ating. So, ang Macau parang colonized din ng ng Portugal kasi Portuguese ang salita sa Macau. Shoutout sa mga nasa Macau in China. Napakagandang lugar, napakamaunlad rin. Also, ang Pilipinas po ay sinakop ng isang Portuguese. Actually, si Ferdinand Magellan, yung yung hindi Ferdinand Magellan Jr., yung original. Hindi yung senior ha. Yung original, yung pinatay ni Lapu-Lapu. Sana may lumabas na Lapu-Lapu, no? Para meron na namang shigbakin na na Ferdinand Magellan. Right? Parang malas sa Pilipinas ang Ferdinand. Kasi yung pangalan ni Martin Romualdez, parang Martin Ferdinand rin eh. Or Ferdinand Martin Romualdez. Pati yung si Charis Pimpinko, Ferdinand rin ang pangalan niyan. Ferdinand Alexander ba yun? Ferdinand Alexander. Maybe check natin para talagang para alam na alam natin. Sandali nga. Full name Martin Romualdez. Ibigay mo nga ni Martin Sani. Full name of speaker. The full name of the current speaker at hindi na nga po current ay Ferdinand Martin Romualdez. Nauna ang Ferdinand. Ngayon, full name naman ni Sandro Marcos. May Ferdinand rin yan siya. Tama ako sa pagkakaalala ko. Ferdinand Alexander Marcos. Mga salot sa kinabuhi natong tanan. Right? Pork barrel king ang tawag dyan ni Attorney Rowena Guanzon, di ba? Kay Sandro Marcos, pork barrel princess. Pork barrel prince or pork barrel king, nagpapaligsahan nga raw sila sa interview sa SMNI ni Rowena Guanzon, ay nagpapaligsahan si Martin Romualdez at saka si Sandro Marcos sa palakihan ng pork barrel. Parehong Ferdinando. Sumpa, mga ating. Pag nagkaanak kayo, papangalanan nyo ng Ferdinand? Kung lalaki? Anong ipapangalan nyo? Gusto nyo Ferdinand ang pangalan ng anak nyo? Visit. Ano ang ipapangalan nyo, mga ating? Paki-comment agad sa comment section. O ano ang pangalan ng inyong mga anak na lalaki kung kayo may mga anak na lalaki na? Baka may anak kayong Ferdinand, ha? Pakibatukan, makaganti. Ibang Ferdinand naman siguro yun, Anyway, going back, mga ate at kuya, hinahanap si Zaldico. Alright? DFA spokesperson Angelica Escalona said no updates have been provided so far regarding the matter. The Department of the Interior and Local Government, or DILG, earlier said it had begun coordinating with Portuguese authorities. So nakareceive siguro sila ng intel na nasa Portugal si Tamba. Alam niyo yung Portugal kasi, mga kababayan, parang maraming mga Pilipinong nagre-retire dyan aside from Spain kasi maganda nga yung klima. Okay? And siguro mura ang cost of living and peaceful. Okay? So I think yun yung tsaka medyo familiar siguro pero iba kasi ang Portuguese language sa Spanish eh. But sounds familiar pa rin naman.
Asco is believed to hold a Portuguese, kaya pala doon siya hinahanap kasi meron siya daw pasaporteng Portuguese. So madali siguro mag-apply ng ng passport. Kung gusto mo maging Portuguese citizen, maybe bili ka lang ng properties. Katulad sa Spain, di ba? Bumili ka lang doon ng condo or real estate or bahay at lupa. And then, magka-qualify ka na for their visa or something, or for citizenship, ganyan. Pero malaking halaga, syempre, mahal naman ang properties doon. Oh, Ko was previously declared a fugitive from justice, Pugante, by the Sandigan Bayan. His Philippine passport has since been cancelled by the DFA. So medyo smart din itong wise din itong si Zaldico kasi bago pa na-cancel yung passport, may maraming datong 'di ba? Search ka lang sa Google, ano kaya ang madaling mag-apply ng iba pang passport or citizenship or saan kaya magandang mag-seek ng asylum. Si Miss Marlica may in-upload kanina na na parang paper for application ng asylum, no? At least sa States or sa ibang bansa siguro kung ikaw ay taga US. But, ayun nga, nakapag-apply siya ng panibagong pasaporte, so pwede siyang lumabas at umalis-alis. Baka ibang pangalan na rin yung kanyang gamit. Yung kanyang Philippine passport na cancel na. So, ganito po ang sitwasyon sa Pilipinas. Kapag kritiko ka, kapag bumaliktad ka, kapag wala ka ng pakinabang, kapag worst case scenario ay 'di ba, mapapahamak sila, so ilalaglag nila at wala silang sasantuhin sa kanilang mga itinuturing na kaibigan. Kasi yung pamilya nga raw na yan ay mga manggagamit. Hindi lang yung ate ng adiktador na yan na tabingi ang mukha, ang mangga, buong angkan. User daw yan, sabi ni Chavit Singson. Okay, mga walang kwentang tao. So mga manggagamit nga. Si VP Sara na nga lang mga ate at kuya, yan ang unang-una nilang ginamit para makabalik sila sa power. And hindi sukat akalain ni VP Sara na nabudol siya. At pati tayo, walang nakakaalam. Although nakikita naman na ni Miss Maharlika sa headquarters ni Ngiwi nung panahon ng kampanyahan, and even doon sa GA Tower, malapit lang din naman sa headquarters, yung Twin Tower dyan sa may, EDSA, pagbaba mo ng Boni Station, di ba? Ay sabi ni Miss Maharlika, napapalibutan tayo ng mga bad eggs. So yung mga invited sa kanilang mga party-party, inuman, celebration nung nanalo na, ay mga bad eggs nga, sabi ni Miss Maharlika. Tandaan nyo kung nakafollow kayo sa kanya. So, ang point natin dito mga kababayan, punta muna tayo kay Miss Maharlika. O ayan shinare ni Miss Maharlika yung post din ng News 5. Nasaan na raw si Zaldico. Wala na ngang update. Siguro nga nakaabang rin yung media kasi kapag may nirelease si Zaldico na photos or pinost, di ba, pictures, evidence, and then pag nag-upload ng video ay nagtitrend. Trending. Viral ang news ng mainstream. Even yung mga vloggers na nag-aabang kung ano pa yung pasasabugin niya. Kasi mga kababayan, marami pa itong alam. Okay? Kasi nga, kadikit dati. Nga lang at matindi na yung kapahamakan, matindi na yung pagkabulgar, therefore, kailangan maglaglag para maputol doon, hindi dumiretso sa inampalan, sa powers that be, yung triumvirate. So, sino nga ulit ang triumvirate na yan? Yung powers that be, na kahit ang mga senador, nag-iingat ding pangalanan. Siyempre, yan si Tambaluslos na BFF ni Zaldico. No? And then si Ngiwi Jr., syempre, one of the powers, siya yung nasa trono And yung totoong nagpapatakbo ng Pilipinas, yung babaeng ahas. Okay? Biro mo yun, hindi natin binoto pero siya yung nagpapatakbo ng Pilipinas. Kasi nga, yung asawa niya ay undergraduate naman at hindi naman marunong magtrabaho at walang sariling palo or walang balak magtrabaho. Ang ginagawa lang, magpa-picture, pupunta kung saan may mga disasters, turo-turo, photo op, ganyan, may nabaling tulay, may binaha, may nilindol, punta doon, turo-turo. Ganun lang. Si Turo King. No? Sana maputol at manuno ang daliri. Tama? So, at saka ang hilig lang nun ay mag-party, mag-concert, magsaya, 'di ba? Magpulvoron. So, anong mangyayari sa Pilipinas niyan, mga kababayan? So, hinahanap at nag-aabang siguro ang lahat kung kailan ulit magpo-post si Zaldico. And also, mga kababayan, November pa nga yung expose ni Zaldico, magpapasko na, kung talagang hinahunt ito ng government, bakit hindi pa rin nakikita?
Bakit hindi pa rin nahahanap? Akala ko ba ay bilyones ang confidential funds? So saan napupunta ang bilyones na confidential funds na hindi natin alam kung paano ginagamit? Yung 125 confidential funds ni VP Sara nung unang taon pa lang nila ningiwi, actually unang 6 months, no? Right? Nung 2022. O kinakalkal nila ng pilit kahit na confidential nga or hindi dapat kalkalin or at hindi naman talaga dapat halongkatin, di ba? Gusto nilang imbestigahan at gagamitin pa for impeachment ni VP Sara. At sa pagpapakulong din, kasi balak ng ipakulong ang Vice President, ngayong paparating na 2026. So, 125 million, mga kababayan, wala pa nga yun sa 1/5 ng 1 bilyong confidential funds. Ang 1/4 ng 1 billion na confidential funds, halimbawa ni Ngiwi, ay 250 million. 1/4 pa lang yun. Kapiraso pa lang. 25%. Yung kay VP Sarang 125, lagpas 10% lang yun ng confidential funds ni Ngiwi kung 1 billion man. Pero magkano talaga ang confidential funds ni Ngiwi at bakit hindi nila nagagamit ang pondong yan? Saan na napunta yan? Ibinulsa to the moon? Saan? Bilyones ang confidential funds mo, hindi mo matugis-tugis ang isang ito kung talagang gusto yung pitpitin ng jitlogels. Hindi kaya ibinulsa lang at hindi naman ginagamit? And then ngayon, nagpapatulong pa sila sa OFWs, di ba? Nagpapatulong, nanawagan sila kung sino raw ang makakita kay Zaldico sa abroad o mangyaring i-inform daw ang Philippine government. Libre? Hindi nga sila nagbigay ng reward money, mabuti pa si VP Sara, mabuti pa ang mga Dutertes. Di ba may chinugi sa Davao? May tinigbak habang nagla-live na barangay captain? May pot money yun ah. May reward ah. Bakit ang ulo ni Zaldico kung gusto nilang mahuli, wala silang pang reward, bilyones, hindi ba bawas-bawasan kahit 5 doleng? Ganyan ba talaga ang mga Ilocano? Ilocano singiwi eh. Wala na sa lugar ang pagkukuripot. Kung talagang gusto nga nila tong gipitin, hulihin at patahimikin at gurgurin, abay bawas-bawas hindi puro kamkam lahat. Vampira? Sasairin ang lahat ng dugo ng Pilipino? I mean pera? Anyway, ayan, nag-check tayo ng confidential funds ni Ngiwi kung magkano bagang talaga. Anong sabi? Excuse me. For the 2025 Philippine budget, Ngiwi Jr.'s administration requested the Office of the President and the Office of the President was allocated a significant, malaking bahagi or significant portion of around 10.29 billion. Hindi pala 1 billion mga ateng. 10.29 billion, 10 billion and 290 million. Doon sa may decimal na iyon, yung 0.29, wala pa nga 0.29 yung kay VP Sarang confidential funds na ini-issue nilang ninakaw daw at ginastos at winaldas. Kung ikukumpara mo sa billion yung kay VP Sarang 125 million, that's just 0.12 or 0.125. Ito, 0.29, putal pa lang yun ang confidential funds ni Ngiwi. May 10 billion pa. In combined confidential and intelligence funds, or CIF, with the Office of the President receiving 4.56 billion. What? Yung confidential and intelligence funds ay 10.29 billion. Ang mapupunta sa opisina ni Ngiwi ay 4.56 billion. So halos kalahati. 2.25 billion confidential at 2.31 billion intelligence funds. These funds intended for security and surveillance are part of the larger proposed budget. And so, ang alam ko mga kababayan, ito kasi ay confidential funds niya ngayong taon. Ang confidential funds niya sa 2026 or susunod na taon ay mas malaki. Pero saan napupunta kung hindi naman nagagamit for surveillance? Kung may mga hinahunt silang tao, meron nga silang hinahunt, hindi nila alam kung nasaan na eh. Kritiko nila na nagtatago din. May isa silang kritiko na nagtatago na marami nang nagchuchucho kung nasaan, hindi pa rin nila mahanap. Kilala niyo ba kung sino?
Marami nang nagchuchuchu. Eh kasi nga hindi ginagamit ang pera, winawaldas lang, so wala silang nagagather na info. And ngayon, nagtatanong ang lahat, nasaan si Zaldico? Well, Zaldico, kung nasaan ka man, mag-iingat ka. Alam niyo mga kababayan, sa palagay ko, ay sabi ni Miss Maharlika dito, mga bogo talaga ang mga bangag, nagpapaniwala sa fake news, magkakape kami ni Zaldico sa panaginip, gusto niyo sumama at doon niyo siya kidnapin. Minsan kasi si Miss Maharlika kahit nagbibiro na panaginip niya, minsan malapit sa katotohanan. So either nasa US nga si Zaldico or maybe may interview niya si Zaldico sooner, no? Magiging guest niya sa kanyang live streaming. So aabangan natin yan. Ngayon mga kababayan, ang tingin ko, meron pang ibang isisiwalat si Zaldico. O nakapag-comment na baga kayo kung anong mga naiisip nyo pa? Well, two things. First, alam kaya ni Zaldico kung saan ginamit yung ibang perang i-deliver? Kasi meron siyang pictures ng delivery ng pera na ang petsa ay March 11, 2025. Yun yung petsa kung kailan nakidnap si Tatay Digong. And then may mga succeeding deliveries pa, no? Sabi niya sa Forbes Park, sa bahay ni Tambaloslos, sa bahay ng mag-asawang Nyodik, and then may delivery din sa Aguado Mansion at mismong sa palasyo ng Kamangyang. So malamang ginamit yon sa pagpapakulong kay PRRD. Secondly, hindi kaya alam din ni Zaldico kung may delivery ng, kasi parang pinakamababa, 500 million eh. Nagde-deliver siya ng, o yung inuutusan niya, ng 1 billion. Mali-maleta yun. May mga nabubulgar ha. May isang sasakyan sa screenshot ni Zaldico, ni screenshot, kundi picture, no? May isa doon na parang may-ari ng front row, yung networking na mga glutathione, na sasakyan niya yung ginamit. Luxury car. Parang gray na Maserati or whatever that car was. And then, associated raw yung taong yun kay Tambaloslos. So, proving na yung mga sinend ni Zaldicong pictures or pinost niyang pictures ay mga legit. And meron silang mga inuusap na magdi-deliver. Meron akong gustong isiwalat sa inyo mga kababayan na kakilala natin in Japan, nagbigay sa atin ng info. May kaibigan daw siya na merong ganyang agency na inutusang mag-deliver ng pera. Nag-back out dahil nalaman na yung mali-maletang pinapadeliver sa kanilang agency ay pera ang laman, natakot. So, hindi kaya sa mga deliveries na yan ay merong inalat para i-budget sa impeachment ni VP Sara or sa pagpapagurgur kay VP Sara? Ano pa yung mga pinaggamitan ng pera? At ano pa ang pwedeng isiwalat ni Zaldico kung sakasakaling magpa-interview siya kay Miss Maharlika or mag-upload ulit siya ng panibagong video? Buhay pa kaya si Zaldico? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.